Hi guys! Once again, welcome na naman po sa ating YouTube channel. So for today's content, sabi ko isa na naman po tayong small YouTuber. I-share ko po sa inyo yung mga experience ko as a small content creator guys. Itong mga content ko talaga, base po talaga sa totoong pangyayari na aking naranasan as a small content creator. Dahil ayoko rin pong ma-experience ng aking mga subscribers at sa aking mga viewers, lalo-lalo na dun sa mga nagbabalak na mag-vlog, na gumawa ng YouTube channel. Gusto ko po talaga, ang aim ko po talaga dito is that magkaroon sila ng idea sa paggawa ng YouTube. Kasi marami akong nakikita content sa YouTube na share sila ng mga YouTube tutorial. Which is okay yun talaga guys. Kasi doon din po ako galing, doon po ako natuto. Lalong-lalo na sa mga editing. So medyo mahirap. Pero pinag-aralan ko po talaga. So ang content natin ngayon guys is that paano ba maging isang mabuting halimbawa as a content creator. Paano ka ba maging mabuting halimbawa as a content creator, guys? Itong ginagawa ko, dahil passion ko talaga ang pagbablog, naging mabuting halimbawa ako sa ibang tao. Katulad dito, nag-share ako ng mga experience sa aking YouTube, kung ano yung mga bagay na nararanasan ko talaga as a content creator, na sobrang hirap. Pero tingnan nyo ngayon guys, overwhelmed po ako dahil monetize na po ang aking YouTube channel, and sa awa naman ng Diyos, sumasahod na rin po ako. Hindi naman siya mga 8 digits, medyo maliit lang. Pero at least kahit papano, kumikita na rin tayo at nakakatulong na rin po ito sa pang-araw-araw. So, yung content natin ngayon guys is that, siguro, masasabi ko talaga na ito yung mga experience ko na pwede kong i-share talaga sa inyo na makatotohanan. So, ako naman sumasahod na sa YouTube at hindi naman ganun kalaki. Or sinasabi nila na mga tulad ng mga sikat na vlogger na sumasahod ng mga 8 digits sa akin. Baliwala sa akin yun guys, na sumasahod man ako ng maliit or malaki. Ang mahalaga nakakatulong ako sa kapwa. Ang aim ko po talaga guys, bawat pagsahod ko sa YouTube is that kahit maliit ang sinasahod ko sa YouTube, meron po talaga akong paninindigan na bago ako gumawa ng YouTube channel, doon pinag-pray ko po talaga kay Lord na kung bibigyan niya ako ng chance na sumweldo sa YouTube, ang aim ko talaga is makatulong sa iba. If kailangan mong ipa-flashback dito yung mga naitulong mo, tulad ng ibang mga content creator, kailangan ikuhanan mo ng footage kung paano ka tumulong. So, hindi naman yung ganun ang aim ko talaga. So, ang aim ko talaga is that kapag sumisweldo na po talaga ako guys, naglalaan po talaga ako ng mga 10% doon sa kinikita ko sa YouTube na pwede kong i-share mga iba or sa mga nangangailangan ng tulong na mga tao, like mga nasa kalye. Yun po talaga yung aim ko talaga, na kapag sumweldo ako, nagtatabi ako ng para talaga sa kanila. Hindi man ganun kalaki yung amount, pero sinishare ko sa kanila guys. Alam ni Lord yan kung paano ko ginagawa yung mga bagay na gusto kong gawin, kasi lagi ko talaga akong tumutulong galing sa puso ko, and alam ni Lord yun. Kasi naisip ko rin guys, hindi naman siguro maging successful tong aking YouTube channel dahil sa pinag-pray ko po talaga at hiniling ko po talaga kay Lord. Basta totoo yung nasa puso mo, totoo yung nasa isip mo, I'm sure si Lord na yung mag-reward sa'yo. So, ang experience ko talaga guys is that yun, sabi ng iba, so bakit ganon? Sobrang hirap na monetize, sobrang hirap na hit yung 1,000 subscribers at 4,000 watch hour. Kasi syempre as a small content creator, hindi ka naman artista, hindi ka naman sikat para tangkilikin ng mga manonood. Ako din mismo, personally sa sarili ko, medyo nagtaka din talaga ako. Or hindi naman medyo, nagtaka po talaga ako kung bakit na-monetize ako and then nahit ko yung 4,000 watch hour. Syempre, milagro lang po talaga yun guys kung bakit yun nangyayari. Dahil doon, nag-promise pala ako kay Lord before na kailangan akong tumulong sa mga nangangailangan in my very own way or my very simple way. Siguro ito na yung binigay sa akin ni Lord na equipment or tools para maging kasangkapan ako or maging instrumento ako ni Lord para katulong sa iba dahil dito sa aking YouTube channel. So, share ko lang sa mga, lalo na doon sa mga hindi lang sa malaking channel, sa maliit na channel o sa mga malalaking small content creator, na sana isipin din natin yung ibang tao or isipin din natin kung paano tayo makatulong sa iba. Kasi syempre kung nabili mo na lahat para sa sarili mo as a vlogger, kung sobra-sobra naman yung blessings na binibigay sa iyo ni Lord, i-share mo rin sa iba yung mga blessings. Huwag niyo pong sarilihan kasi may reason po si Lord kung bakit nandyan kayo, kung bakit nagkaroon na kayo ng mga, kung ano yung mga sasabi nating mga bagay or mga material na ini-aim nyo. Kung hindi dahil sa pagbablog nyo, hindi nyo matupad lahat yan. So, hindi naman natin madadala yan guys kung tayo ay mawala na sa mundo. Kung ano yung mga bagay na mga mamahaling damit, mamahaling sasakyan, or mamahaling kung ano-ano pa. So, ang aim mo talaga guys is that tumulong ka sa mga nangangailangan.
lalong-lalo na sa mga mahihirap. Hindi mo kailangan maging sikat, hindi mo kailangan maging masasabi kong politician para tumulong. Nasa sarili mo yan kung paano mo gamitin ang mga bagay na ipinagkaloob sa'yo ni Lord. At yun, kasi lahat ng bagay dito sa mundo may purpose po talaga. So, yun po yung aking paniniwala as a content creator. I know, di man ngayon ako lalago as a content creator, I know na may tamang panahon at may tamang direksyon si Lord para sa akin. So, sana meron na naman kayong natutunan for today's content. So, this is share na siya once again na nagsasabi sa inyo na kung kaya ko, I'm sure kakayanin mo rin. Basta sipag at syaga lang, determinasyon at tiwala sa sarili. Don't forget to hit the notification bell para kayo updated sa aking panibagong videos na i-upload. God bless everyone!